Good afternoon, brilliant people. This is Jarvis Bergazzi, and welcome to Jarvis Talks. In today's video, I'm going to justify this question that I think very important. Although common knowledge na ito, pero parang si teacher po ay nagsisimula pa lang sa kanyang journey, sa kanyang pangarap na makapunta sa Taiwan. So we're going to answer this one in a way na maintindihan po ng lahat. Okay. Sabi niya kasi dito, Sir Jobert, ano po dapat unahin? Magpateko ng docs or send ng application? So para malinaw po sa inyong lahat, yung dokumento po kasi natin, yung three documents na pinakakailangan, yung inyong lisensya, yung inyong credentials from your university, at saka yung inyo pong criminal record, kukunin niyo po yan sa mga offices kung saan po dapat siya kunin. For example, yung PRC natin kasi dapat ma-authenticate po yan doon sa mismong PRC office talaga. Okay? Then right after na-authenticate siya, dadalhin natin siya doon sa ikalawang procedure which is ang pag-apostle ng document. Okay? Then right after po na-apostle po ang ating mga dokumento, dadalhin po natin siya sa Taiwan's embassy na nasa Makati lang po matatagpuan para naman ito sa authentication ng ating documents, okay? So medyo mahirap po talaga ang procedure para makapunta dito sa Taiwan, lalo na po kung nakatira ka sa Mindanao or Visayas. Kasi po, ang embassy po ng Taiwan is nasa Makati lang po located. Wala po siyang other branches in another part of the country. So kailangan mo talagang ipaglaban yung sarili mo na ma-authenticate mo yung documents. Pero ang punto po ni teacher is dapat po ba na ma-authenticate first ang ating documents before po natin siya isubmit sa portal. Sa akin pong case before, because pandemic po siya na time, we were considered po, yung mga applicants in 2021, kasi yun po yung time na nag-apply ako eh. And that was the time of pandemic. So naiintindihan po talaga ng Taiwan's government na hindi po madali para sa amin na mag-apostle at saka mag-authenticate ng aming documents. So we were allowed at the time na mag-submit po ng aming application even if hindi pa siya na-apostle at saka na-authenticate ng TECO. Pero sa ngayon po kasi na hindi na po ganun ang sitwasyon, I should say, kung kukunan niyo po yung aking advice, ang advice ko po talaga, dapat po na-authenticate na po siya ni TECO. Kasi po, ano pong ibig sabihin nito? Pag na-authenticate kasi ni TECO, meaning to say, na-verify na po ng Taiwan's embassy ang ating dokumento na legal talaga siya, authentic talaga siya. Okay? So pagtanggap ng program here in Taiwan, mas magbibigay yun ng credibility sa document na sinubmit mo sa portal. Kaya ang advice ko po, even if pwede talaga kayong mag-submit ng hindi authenticated na documents, pero kung ako po yung tatanungin niyo, mas mainam po na naka-authenticate po yung tatlong documents na kailangan na na-mention ko sa inyo. Okay? Dapat po siya na-authenticate talaga para magkaroon ng credibility yung papeles niyo dito. And by the time na na-review siya ni TFATP and then nag-qualify po yung video demonstration ninyo, pagkatapos nun, na-interview na kayo, maganda yung pakikipag-usap nyo sa kanila, maganda yung result, so tuloy-tuloy na po ang laban na yan. Okay? So, kailangan po ninyo siyang i-authenticate. Now, sa case po ng mga people in Mindanao and Visayas, kasi medyo mahirap po talaga sa ating makapunta doon sa Taiwan's embassy kasi nasa Makati po siya, ang gawin po ninyo, maghanap po kayo ng legit, okay, na mga agent po na pwedeng magtrabaho ng inyong dokumento. Find legal agent po na yun talagang gumagawa talaga ng ganitong trabaho. Hindi yung kahit sino na lang din ang pipiliin ninyo kasi baka po mawala po yung mga dokumento ninyo. Because you need to give them your passport and other mga original documents. So kailangan talaga careful din po kayo sa paghahanap ng agents na pwede po ninyong magamit or ma-contact para po ma-process po ang inyong authentication in Makati City. Okay, kasi nandun lang po ang TECO. And this is one thing that you also need to understand. Okay, kasi part po talaga sa application natin ang mag-submit ng ating criminal record. And kung sa Philippines, 1 year po ang validity niya, dito kasi sa Taiwan, only 6 months lang po ito. So meaning to say, there's a big probability na kailangan nyo na namang
magkuha ng another criminal record in the Philippines, hindi pa man kayo nakalipad, kaya usually ito talaga yung nangyayari, no? 2 beses po talaga tayong kukuha ng criminal record. Ako, ganun din yung nangyari sa akin. Kasi nag-expire na siya, hindi pa ako nakalipad. But hopefully, iba na yung procedure ngayon, mabilis na. I don't know ha, sa pinaka-updated ngayon, pero sa mga na-observe ko talaga, even nung mga 2023 na year, may mga cases pa rin na 2 beses silang kumuha ng NBI kasi nag-expire siya before pa man sila nakalipad from Philippines to Taiwan. So, kailangan nating paghandaan yan mga my dear, but because part po kasi siya sa requirements, so even if we know na ma-expire lang siya ng mabilisan, kailangan pa rin po natin itong kunin. Another thing that you have to consider, for example, ngayon po kayo nagtatrabaho ng inyong dokumento. Huwag po muna kayong kumuha ng NBI, okay? Inuulit ko, huwag po kayong kumuha ng NBI ngayon. Kasi usually, ang hahanapin po ng TFA-TP ay ang NBI na nakuha mo sa pinakaunang buwan ng taon. 2026 po dapat po ang NBI nakuha. Hindi po valid kung nakuha niyo po yung NBI ninyo sa taong 2025. It should be sa January 2026 niyo siya nakuha. Kaya wag po kayong magkuha ngayon ng criminal record at saka ipa-apostle ninyo. You are wasting your money and time kasi ipapaulit talaga yan. I don't know kung nagbago ang system, but yan po yung talagang na naiintindihan ko. Common knowledge po yan na dapat po pinaka-latest po yung ating criminal record na nakuha. Because remember, that's very important kasi criminal record yun eh. To know if ang taong ito wala bang malaking kasalanan sa kanyang country. Okay? So, dapat po talaga yung pinaka-latest. So, kumuha po kayo ng NBI sa January 2026. So, bali ngayon po mga my dear, if you are preparing for the 2026 application, ngayong opening, kailangan po ang inyo lang i-prepare sa ngayon ha. Sa ngayon, yung 2 lang muna. Okay? Yung inyong license at saka yung inyo pong credentials from your university. Yung inyong NBI, gawin po ninyo yan first week of January or second week of January. Yan po yung perfect time na gawin nyo po yung inyong pag-apostle ng NBI at saka pag-authenticate ng inyong criminal record. Naintindihan po? So, again and again, isa-summarize ko lang yung sinasabi ko sa inyo para maintindihan nyo ng mabuti. Dapat po, before po ninyo mag-submit sa portal yung mga documents na kailangan, ang advice po ni Jobert, dapat po na apostle na po siya sa mga designated po na mga TFA offices in the country. And then after po siyang na-apostle, dapat na authenticate na rin po siya sa TECO before nyo i-submit doon sa portal para matibay talaga yung dokumentong naibigay nyo sa program. Okay? So sana matulungan kayo ng video na ito para maihanda po ang inyong mga sarili. I'm sure you are very excited. I'm also praying na yung mga nakikinig po sa aking mga videos is makarating talaga dito sa Taiwan next year. Bye-bye!